1, every 2, and every 3. So for today's video, magluluto ako ng biko for my birthday. Itim na biko. Ayan siya. Ayan siya. So let's start sa pagluluto ng biko for my birthday. So ito yung ating mga ingredients sa paggawa ng biko. Meron akong itim na malagkit, galing pa yan ng Pinas. At puti na malagkit, 3 cups. Meron akong langka in can. At Alaska kondensada. Coconut milk in can. At 1 cup na white sugar. Isang cup lang pwede na para hindi masyadong matamis kasi meron namang condensed milk. So let's start cooking. So ayan, syempre ang una-una natin gagawin is sasaingin natin yung ating malagkit. So ayan na siya. So antayin na lang nating maluto. At habang nagsasaing tayo ng ating malagkit, hihiwa-hiwain na natin itong ating langka. Nang maliliit lang. Si JR, nagluto siya ng bihon, pati ng rellenong bangus. Kami lang naman dalawa pero magbibigay kami sa nanay niya na dito rin nagtatrabaho sa Riyadh. Pati sa pinsan ko na dito rin nagtatrabaho. Dito naman kasi hindi naman pwede mag-gathering pag may birthday. Kasi nga hindi naman kami sa kumpanya nagtatrabaho. Sa bahay kami. And then, wala kaming mga kasama dito. Kami lang dalawa ni Katok. So, ang ginagawa namin, pag may mga okasyon, namimigay na lang kami sa mga kakilala namin dito. Bibigyan ko rin pala yung kapitbahay namin mamaya. Pilipina yung kapitbahay namin. So, lulutuin na natin yung ating gata ng niyog. Inkan na lang ang ating gagamitin. Mas maganda sana kung sa probinsya yung preskong niyog. Antayin lang natin kumulo ng konti bago natin lagay ang ating asukal. So, ayan, mainit na yung ating gata. Ayan o, kumukulo na siya ng kaunti. Lagyan natin yung asukal. Mix lang natin hanggang matunaw yung asukal. So ayan, medyo malapot na yung ating gata ng niyog with asukal. Lagay na natin ang ating langka para maluto din siya. Antayin na natin maluto. Siguro mga 10 to 15 minutes. At ayan, luto na rin yung ating malagkit. Ayan na siya. Ito yung ating langka. Yan, luto na yung ating langka. Ayan na siya, malapot na siya. Lagyan na natin yung ating condensed milk. Mix lang natin. By the way, ang biko, hindi naman na kailangan lagyan ng condensed milk. Pero since na wala tayong fresh na gata ng niyog, at for sure hindi siya malapot na malapot, kaya lalagyan ko ng condensed milk para mas lalong lumakot.
dahil maliit itong ating kaserola, feeling ko mas marami yung ating kanin. Maghihiwalay ako ng kanyang sauce para doon ko mamaya ilalagay ko. May tira. Ayan. Then, pwede natin ilagay yung ating sinain na malagkit. Ayan. Uy. Na malapit. Halo muna natin. Mabango yung langka. Mas magiging malasa siya dahil sa langka. Mas masarap ito pag yung sariwang niyog talaga. Sa amin sa probinsya, OMG, sa 1 kilong malagkit, mga 4 na niyog. Tapos, yung magkakaroon talaga siya, mag-aasukal talaga siya. Parang halaya. Parang halaya kasi halaya talaga. Tapos, ang magandang gamiting asukal dito is yung pula. Kasi magdagdag yung kanyang kulay. Parang kasya rin ata ang aking gan. Kaserola. Magkasya rin ata. Mas maganda sana kung sa kawali. Mas madali siyang haluin. Kaso wala akong malaking kawali. Then, haluin lang siya hanggang sa mahalo ng mabuti sa ating malagkit yung ating sauce. At ayan, luto na yung ating biko. Pwede na nating i-transfer sa lagayan. Kaya i-transfer ko na siya dito habang mainit pa. Masarap ito siguro pag may kwan. May toppings na cheese. Hindi ako nakabili ng cheese.
Yan na, tapos na. So, ito na yung ating ready to eat na biko. Ayan siya. Ang sarap, promise. Sarap. Namigay na ako sa aking pinsan. Doon na din narani katok. Ayan na siya. Ayan na. So hanggang dito na lang ang aking video sa araw na to. Thank you so much sa walang sawang nanonood, especially Team Sueno family. Stay safe everyone. God bless and see you next time. Bye-bye.